Ay dako tayo sa ating mensahe. Mensahe ng Panginoon. Kung may mga Bible po kayo, buksan po natin sa 1 Peter chapter 1 verse 13. Handa, basa. Wherefore, gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Then ito pong papasok nating team, yung paksa na pag-uusapan po natin sa buong month of August ay meron pong temang preparation and purpose. Napakahalaga po ng paghahanda. Naniniwala po kayo dyan? Preparation is very important. It is necessary in everyone's life. Kasi kung wala pong preparation, magiging ang tawag na lahat ng ginagawa natin is just like strike anywhere. At bilang isang nagmamature na mga tao, ilabas mo yung Christianity, ilabas mo yung pagiging anak ng Diyos. Kahit po dito sa mga grupo ng mga unbeliever, dito po sa community ng mga di mananampalataya, napakahalaga ng preparation, ng paghahanda. Diyan natin masusukat, diyan natin makikita kung yung tao ba ay merong brighter future sa kanyang pagiging prepared. Hindi lang basta prepared, kundi nakikita mo kung ano yung purpose ng iyong inihahanda. Diba? Hindi ka naman pwedeng nagpatawag ng handaan o naggawa or nagprepare para sa handaan pagkatapos hindi mo alam kung ano yun. Diba? May naghanda ka, nagkatay ka ng baboy, naghanda ka ng maraming pagkain. Pagdating ng mga visitors mo, anong meron? Aba, ewan. Di ba? Hindi ko alam. Basta kumain tayo. Lahat po ng ginagawa ng tao, most especially sa buhay ng isang Kristiyano, dapat may preparation yan. Hindi lang mang preparation, mayroon pong purpose po yan. Amen? Meron po yung layunin. Starting this evening, pag-uusapan po natin dito sa 1 Peter chapter 1, ito yung pinaka-key verse natin. Hindi naman tayo magfo-focus lang dito sa 1 Peter, pero ito yung pinakang parang opening verse natin, itong 1 Peter chapter 1 verse 13, di ba? Ano sabi po diyan? Wherefore gird up the loins of your mind. Ito paghahanda di ba? Sabi diyan, wherefore gird up the loins of your mind. Ano sabi? Be sober and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. So dito sabi ni Peter, nire-remind niya yung sangka-Kristyanuhan, kasama po tayo diyan, na any moment si Jesus Christ may reveal Himself sa pamamagitan po ng rapture. Kayo po ba mga kapatid, tanungin ko po kayo po ba nasasabik doon sa rapture na tinatawag? Kayo po ba ay nagkakaroon ng parang sabi nating spark ng excitement every time na nai-imagine mo na si Jesus Christ any moment pwedeng dumating? Diba? Sana ito yung hope. Sabi nga po dito yung purpose ng pag-prepare ng mind ni Peter sa lahat ng tao. Sabi niya, ihanda niyo ang isip ninyo. Ang inyong puso, ang inyong isip kasi merong sabi dito, merong pag-asa ng biyaya na any moment pwede nang dumating sa atin na ihahatid ng paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Yan, ito yung paghahanda kasi any moment si Jesus pwedeng dumating. Ano po? At napakasayang isipin kapag ang isang Kristiyano ay meron pong purpose ang kanyang buhay. Alam niyo po ba, sad to say, merong mga Kristiyano na walang layunin ang kanyang buhay. They know na yung buhay nila, kinakailangan merong layunin, pero hindi nila tinitiyak, hindi po nila inaalam kung ano talaga ang purpose ng kanilang buhay. Dati po ganyan din ako Kristiyano na ako, pero hindi ko alam kung anong layunin ng buhay ko. At dahil hindi ko alam kung ano yung purpose ng buhay ko, hindi ako naghahanda. Dalawa lang po kasi yan preparation and then purpose. Pag hindi mo alam kung ano yung pinaghahandaan mo, wala kang layunin. Kapag hindi mo alam ang layunin ng iyong buhay, hindi ka maghahanda. Kaya lang alam niyo po ba, kung sabi ko nga palagi, kung ang pinaghahandaan, preparation kasi, iba yung tema natin, purpose, preparation, and purpose. Kung ang pinaghahandaan ng isang taong matalino, tandaan po natin, kasi pag sinabi nating, sa Bible kasi dalawa lang Kahit naman sa panahon natin ngayon, dalawa lang ang taong nakikita ko. Isang matalino at isang mangmang. Diba? Sabi rin ng Matthew chapter, saan ba yan? 7. Matthew chapter 7, beginning 24 hanggang 26.
The foolish man built his house upon the rock. Diba? And then the storm came down, the flood came up. Oh, ganun yun eh. Tapos yung foolish man na put up ng kanyang foundation doon sa sand, ay suddenly ito ay bumagsak. Pero yung wise man, he built the house of his foundation upon the solid rock. Sino yun? Si Jesus Christ. Di ba? Hindi unshakable yun. Firm yun. Ganon din ang senaryo. Bumuhos ang ulan, tumaas ang baha, pero nanatiling matatag yung bahay kasi pareha silang nagtayo, kaya lang iba ang layunin, iba ang preparation, iba ang purpose, iba ang preparation. Pansinin niyo po yan. Yung purpose ng isa, magtayo lang siya ng bahay, pero hindi siya naghanda. Yung purpose naman ng isa, magtayo ng bahay at maging handa. Tandaan po natin, sa grace period, sa panahon natin ngayon, ito yung panahon kung saan pwede ka pang magtayo ng foundation sa solid rock. Sino yun? Si Jesus Christ. At yung mga nakaranas po ng freedom ng Panginoong Jesucristo, sila po yung makakaranas, magkakaroon ng kapangyarihan kung paano nila mararanasan yung tamang pagdidesisyon, yung paghahanda, di ba? Bagamat may mga tamang paghahanda rin, kagaya nung nagtatrabaho na ako dito sa MDRR, ay binigyan ako ng Lord ng pagkakataong makapagtrabaho dyan. Ang dami kong natututunan talaga patungkol sa kung paano paghandaan ng bagyo, ang lindol, 'di ba, yung mga hazards, yung disaster, paano paghahandaan sila. Pero lagi ko ngang sinasabi, kagaya nung nakaraan, Thursday evening, lakas ng ulan nun na nandun kami sa last night ng isang kaibigan namin na namatay, yung director ng buong Camarines Norte Boy Scout, namatay na siya. Daming talaga nung last night, halos lahat ng mga pinuno ng Boy Scout sa buong Camarines Norte nandoon, pati yung mga sa Camsur nandoon. Lahat ng mga Boy Scout dito sa Cam Norte nandoon nung isang gabi. Daming tao. At tinatak ko talaga sa isip ko at sa puso ko, sabi ko, kahit ako mukhang gusgusin ngayong gabi kasi galing trabaho kami. Sabi ko, Lord, hindi ako papayag na hindi maibahagi ang salita mo ngayong gabi. Kaya naghintay ako doon, nakauwi ako mag-aalas 11 na. Kasi napakahaba ng programa. 2 magkahiwalay na necrological service ang ginawa. Sa panghuli ako nagsalita. Sa program ng St. Peter ako nagsalita. Pero yung program ng Boy Scout, hindi ako nakapagsalita doon. Kasi hindi namin kontrolado yun. Kaya binigyan ako ng slot na makapag-evangelize doon na po sa pangalawang set ng necrological service. At praise God kasi nasabi ko talaga doon. Sabi ko, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nang makapasok ako dito sa MDRR, natutunan ko kung paano mag-prepare sa bagyo, sa lindol. Kagaya nung isang gabi, nung lumindol, naramdaman nyo yun? Lumindol, di ba? Sister Lorraine, halos natataranta na, lumilindol, ang mga bata. Sabi sa akin ganun, ako, relax lang. Duck cover and hold. Di ba? Ganun lang. Tapos naka-tripod position, sabi ko, huwag kang kabahan. Sabi ko, unang-una, ang baba ng bahay natin. Ang nakakatakot yung mga gantong matataas. Di ba? Tapos ina-apply ko kung ano yung, tsaka maano lang naman siya, mabagal lang naman siya, di ba? So, yun, natataranta na siya. Pero natututunan ko, yung mga bagay nun, kasi naghahanda Kaya nung nandun ako sa last night nung kaibigan namin na mayapa na nga, nasabi ko sa kanila na ang paghahanda, napakahalaga, alam natin yan dito sa MDRR, sabi ko, sa mga Boy Scout. Kasi ang Boy Scout, meron niyang, may, ang tawag yan? Oo, sabi ng Boy Scout, ang Boy Scout ay laging handa. Sabi ko sa kanila, maganda ang ating natututunan. Ako, nagpapasalamat. Sabi ko kasi, natututunan ko kung paano maging prepared dito sa buhay na ito. Pero ang isang pinakamahalaga sa lahat, sabi ko sa kanila, kung paano maghanda sa eternity. Ang pagiging handa, napakahalaga po niyan. At ulitin natin sino yung magkakaroon po ng layunin sa buhay para paghandaan yung mga bagay na mga mahalaga, most especially yung eternity. 'Di ba? Kasi maging handa ka man sa bagyo, sa lindol, sa sunog, maging handa ka sa finances mo, maging handa ka sa future mo, magtapos ka, mag-aral ka, mag-ipon ka ng marami. Isa lang ang kahinatnan ng buhay. Saan? 6 feet below the ground. 'Di ba? Yung kamatayan at ang pagiging makasalanan, balanse tayo diyan. Hindi mo pwedeng sabing boss ka. Hindi mo pwedeng sabing presidente ka. Hindi mo pwedeng sabing alipin ako at ikaw ay malaya. Pag sinabing equilibrium, balancing point yan ang buhay. 'Di ba? Mayaman ako, pero ikaw mahirap. Pero isa lang kainat na natin, mamamatay tayo. Balanse tayo diyan.
Ngayon, meron pares tayong kapwa dapat paghandaan. Ano yun? Yung kamatayan. Di ba yun ang dapat natin paghandaan? Kaya dito, pag-uusapan po natin 3 bagay lang. Ito pong preparation, gustong-gusto ko yung example o yung illustration pagdating po sa military. Kasi sa military, hindi ka pwedeng basta na lang maging militar kahit marunong kang bumaril. Hindi pwede. Diba? Hindi ka pwedeng maging basta-basta na lang sundalo o pulis na sabi mo, sir, marunong po akong bumaril. Pwede na po ba akong magsundalo? Hindi. Simula doon sa pinaka-pundasyon, pag-aaralan po talaga yan. Kaya simula nung nangarap akong matupad, yung pangarap ko maging sundalo, sabi ko, akala ko ganun-ganun lang yun. Pero nung simulan ko doon sa pinakauna, sabi, paghandaan ninyo yung ating physical fitness test. Kasi pag hindi nyo ito naipasa, kahit mag-umiyak kayo, hindi kayo tatanggapin. Sabi, ano po yun? 2 minutong push-up, 2 minutong sit-ups, tsaka 3.2 kilometer run. Ngayon, sabi ko, madaling pakinggan. 2 minutes push-up. Madaling pakinggan, di ba? 2 minutes. Parang madali lang yun. Pero nung ginawa ko po, nanginginig ako sa hirap. Yung meron tayong tinatawag na freedom in our foundation. Ito yung tinatawag nating starting line. Kalayaan. Hindi po basta-basta mararanasan ng tao yung spiritual na layunin ng buhay niya. Ulitin ko po spiritual purpose. Kasi lahat naman may purpose eh. Yung isang sundalo na hindi naman siya Christian, may purpose ang buhay niya. Sabi, gusto namin ialay ang buhay sa bayan. Yung doktor na hindi Christian o hindi mananampalataya ng Panginoon, pwede rin naman masabing may purpose ang buhay niya. Ang purpose niya ay tumulong sa mga may karamdaman, di ba? Iba-iba. Pero ito pong ating pagkakaroon ng purpose na spiritual, ito yung pinakamataas sa lahat, mga kapatid. Sana walang nahihiya dito pagdating po sa tinatawag nating spiritual preparation and spiritual purpose ng buhay natin. Sana walang Kristiyanong nahihiya. Alam niyo po kung bakit? Kung maiintindihan ng isang mananampalataya na yung spiritual preparedness and spiritual purpose ng buhay ay nasa sa kanya at naiintindihan niya yun po ang pinakamataas. At yun po yung pinakamalalim. Alam niyo kung bakit? Kasi doon po nag-uugat lahat ng mga literal, lahat ng mga earthly na mga preparation and preparedness na yan. Kaya nga lagi kong binabanggit nun sa mga kasamaan ko sa MDR, pag nabibigyan po ako ng opportunity magsalita, biblical po yan. Biblical po yan. Yung pagiging handa, yung preparation, lahat po yun, tinakil ko sa kanila, yung tawag dito, yung 4 essentials ng MDRR, nandoon yun. Yung mitigation, di ba? Paano pa iiksiin ang kaparusahan, yung paghihirap, i-apply mo lang sa sa buhay na spiritual Di ba? Nung mapapahamak po tayo sa kapahamakang impyerno, di ba nag-mediate si Jesus Christ? And He mitigated, di ba? Pinaiksi niya ang parusa ng tao. Nandun kasi sa MDRR yun, mitigation. And tapos sumunod po doon, preparedness. Sunod ng preparedness, response. Sunod ng response, recovery and rehabilitation. Lahat po yun biblical. Di ba ni-recover tayo? Nung nag-respond si Jesus Christ sa ating pagdurusa at paghihirap papunta ng impyerno, anong ginawa po niya? Naghanda siya, nag-prepare siya, inihanda niya ang katawang panlupa para sigipin po tayo. And then He responded. Nung nag-respond si Jesus Christ sa utos ng God the Father, ni-rescue tayo at tayo po ay ni-rehab. Nandun talaga biblical talaga siya may mga Bible verses yun. So ngayon dito, mag-uugat lahat ng yun doon sa tinatawag nating freedom. Yung freedom, yun po yung ating foundation. Hindi po tayo basta-basta makakapag-prepare ng magagandang bagay sa buhay na ito not until maintindihan po natin na tayo po ay malaya na. Ang nagbago ang spiritual na perspective ng isang tao because they experience freedom from the Lord Jesus Christ. Lahat po yan magbabago. Mula doon sa foundation hanggang doon sa bunga, magbabago po lahat yan. Kaya kung nakaranas ng freedom ang isang taong nagsasabing malaya na siya, mula sa foundation, magbabago yun. Aakyat po yan at yung fruit bearing po niya, pagbubunga niya, pati bunga makikita mo. Diba? Well, sinasabi ba natin perfect po tayo? Hindi tayo perfecto. Kaya lang, isa lang ang nakakasiguro tayo dyan. Dahil tama ang pundasyon ng ating pananampalataya, hanggang sa mga bunga nito, makikita mo yan. Diba? Kapag ang tao hindi alam ang kalayaan, diba?
alipin pa rin siya ng kanyang nakaraan, ng kanyang buhay at ng kasalanan. Kaya dito sa Galatians chapter 5, sabi diyan, it is for freedom that Christ has set us free. Yun pong Greek word ng freedom diyan ay tinatawag na eleutheria. Eleutheria, yung Greek word ng freedom. It means not just absence of restraint, but the power and authority to live as you were designed. Diba? Pag sinabing freedom, eleutheria, ibig sabihin, hindi lamang yan dahil, wala ngayon yung umaalipin sa akin. Diba? Hindi lang yan absent ng restraint. Kundi, pag sinabing freedom, with or without restraint, makakaranas ka ng freedom, ng kalayaan. Diba? Kasi, naranasan mo talaga yung freedom. Kaya ngayon, marami pong tao na they are preparing themselves sa pamamagitan ng sarili nilang effort, mga religious work. But the sad side of life is that they remain bondage. Nananatili silang alipin. Bakit? Kasi yung freedom, tandaan natin, balikan natin ng kaunti yung nakaraan. Pag sinabing kalayaan, no one can be freed by their own effort. Walang mapapalaya sa sariling kakayanan. Pero ang totoong pagbabago, tandaan po natin, kung tama ang pundasyon ng freedom, nung kalayaan, nagre-resulta yan. Yung bunga niyan, magaganda rin. Di ba? Kaya dito, yun ang pinaka nakakalungkot dito. Merong freedom, merong iniisip silang kalayaan, pero kapag pansarili yung paraan ng kalayaan, hindi po yung totoong kalayaan. Kaya dito, ang Panginoon natin gusto niya makita yung same na freedom na ibinigay niya sa kanyang mga anak noong panahon, sa mga Israelites, sa New Testament hanggang sa panahon po natin. Diba? Yung freedom na hindi ka na alipin ng nakaraan. Yan. Pangalawang bagay, preparation is our faithful stewardship. Kanina, freedom is our foundation. Kaya itong month of July, palabas na tayo kasi ito na yung huling gabi ng July. At bukas, August na. Yan, bukas, dapat bukas nagdiriwang ng araw ng mga patay. Kasi August, di ba? August. Yeah. August month. Oo. Yun naman talaga dapat, hindi, biro lang. August, yan, August. Yan. So, August, preparation. At ang preparation, it is our faithful stewardship. Kapag sinasabi pong preparation, ay lagi nating isipin, wow, ito pala yung pinagkatiwalaan ako ng Panginoon. Para maging history maker ako. Kasi preparation Diba? Pag sinabi nating preparation, it is our faithful stewardship. Tapat na pagkakatiwala sa atin ng Panginoon to make many things around us fall into what the Lord Jesus Christ wants. Diba? Hindi yung freedom, tapos gagawin ko na naman, magna-navigate na naman ako sa mga old things in the past. Same lang, same failure, same ang tawag dito, way of life. Pero ganun pa rin. Wala po doon bago. Kapag ka ikaw ay pinalaya na ng Panginoon, iiwanan na po natin yan. Hindi naman nangangahulugan na kakalimutan mo na yung nakaraan. Ayan, naalala niyo yung sinabi ko last Friday, yung doon sa palabas na napanood ko yung, The Uninvited. Ang sabi nung psychiatrist, we survive by forgetting, but we also survive by remembering. Yan, di ba? Yung salitang Greek word nung forgetting sa sa Philippians 2:13, ano siya Ano yun? Epilantanomai. Yan. Ano yung epilantanomai? Paglimot, pero naaalala mo pa rin siya, pero hindi ka na-affected nung pangyayari na yun. You can still remember what had happened in the past, di ba? Kung paano ka sinampal nung kaibigan mo, naaalala mo siya. Yun yung tinatawag na epilantanomai sa salitang Griego, which is forgetting. Pero yung forgetting na alam natin, yung mawawalan ka ng amnesia, hindi po totoo yun. Di ba? Yung nanakit sa'yo, Ate Danica, naaalala mo pa kung meron Si June, ganun din. Yung masasakit na karanasan, naaalala mo siya, di ba? O, si Kuya Jess, naaalala niya yun. Siguro, kung paano siya na-stroke, naaalala niya yun. Di ba? Ako, naaalala ko din kung paano ako na-atake dati noong 2008. At yun yung nagbigay ng malaking suffering sa akin up to now. Hindi ko nakakalimutan kasi taglay-taglay ko yung mga katangian na yung effect ng aking naramdaman. Pero
Gusto ko siyang kalimutan, kaya lang hindi ko makalimutan kasi apektado ko nung pangyayari. Kaya lang, yung i-apply natin dito yung forgetting ng ephelantanomai sa Greek word, ibig sabihin naaalala mo pa rin siya, alam mo kung gaano kasakit yun, alam mo kung paano kanya, ano yung tag doon, niloko, alam mo kung paano kanya chinismis, ganyan, pero hindi ka na nun apektado. Yung ephelantanomai, connected yun doon sa unconditional love. Kaya dito ulitin po natin, preparation is our faithful stewardship. Tandaan natin, yung freedom, it gives us time and strength to build character and capacity para magpatuloy sa buhay. Diba? Hindi pwede na kapag ikaw ay pinalaya na, hindi ka na magkakaroon ng preparation. Instead, kapag nakaranas tayo ng freedom, gagamitin natin yun para mas makapag-prepare po tayo. Naintindihan po ba natin? Malaya eh. Kapag malaya tayo, gagamitin natin yan of course sa mga magagandang bagay. Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 12, we are to be prepared for works of service. Diba? Bakit daw binigyan ng mga apostles, ng mga prophets, ng mga pastors, teachers, evangelists, para i-prepare ang body of Christ, ang church, sa work of service. Bakit tayo mayroong gospel tracts distribution? Bakit tayo mayroong Sunday school? Bakit tayo mayroong preaching? Mayroong feeding? At marami pa. Bakit tayo meron yan? Kasi kasama po yan doon sa preparation natin. Di ba? Ngayon dito, yung preparation, sabi nga natin, it is not a passive waiting. Hindi ito yung parang wala kang ginagawa. Nag-prepare ka, tapos preparation with faith. Akala kasi ng iba kapag ikaw ay nananampalataya, tapos naghanda ka, nag-prepare ka, may faith ka, wala ka nang gagawin. Akala ng iba ganun, ang preparation. Pero hindi po ganun, yung preparation, yung pinaka-good stewardship na binigay sa atin ng Panginoon. Kundi anong ibig sabihin? Pag sinabing preparation, it is mending your mind, renewing your thoughts with God's Word. Pag sinabing naghahanda, preparation, wala na po tayong ibang unang-unang sandata para maghanda, kundi ang salita po ng Diyos. Kaya nga po tayo mayroong Bible study, meron tayong sariling devotion. Diba? Sana meron po tayo niyan. Meron tayong time for devotion, diba? Meron tayo sana sariling ganyan. Kasi mahalaga po yan. Sabi ng Romans chapter 12 verse 2, renewing our thoughts, renewing our mind, diba? Set your affection on things above. Colossians chapter 3 naman yan, verses 1 and 2. Not on things on earth. So, preparation, nagsisimula sa isip yan. Kaya number 1, tandaan po natin, pag sinabing preparation, it is mending our mind and renewing our thoughts with God. And then number 2, ano pa yan? Letter B, refining your character. Pag sinabi nating preparation, nire-refine. Alam niyo po, pag sinabing refinery, diyan po yan, yung production, diyan po yan, sinasala, nire-refine. Di ba? Alam niyo yan? Naalala ko noon, nagtrabaho ako sa Santa Rosa, sa isang pabrika ng, yung isa sa pinakamalaking factory diyan ng Coca-Cola. Nandun ako sa refinery. Hindi naman ako nagtatrabaho po doon sa pinakang kasi yung mga nasa loob po noon, nung parang, di ko nalimutan ko na, basta malaki kasi yung refinery area. Tapos, meron doon isang room, kung saan pinapanood lang namin yung mga nakasakay sa forklift. Sako-sakong, asukal. Kitang-kita ko talaga yan. Yung forklift, meron yan yung isang halos ganito kalaking pabilog na tangke na nandun yung mga soft drinks. May taong sasakay doon sa forklift, itataas po siya. Doon sa forklift na malaki, meron po doon nasa 20 sacks ng mga sugar, na yung natural na sako na nasa 50 kilos ganyan. Mga ganun, mga 20 sacks ng sugar, hinihiwa niya po yan, ibinubuhos niya ron sa tangke. Kaya sabi ko, ganyan pala yung paggawa ng soft drinks. Sako-sakong asukal. O kaya kung mahilig kayo sa sugar, sa asukal, sa soft drink, siguradong ang sugar nyo, tataas yan pagdating ng panahon. Ngayon, ang epekto pala ng asukal sa ating katawan, pagka uminom ka ng marami, masusuka ka. Ngayon, bakit hindi ka nasusuka? Diba? Kahit uminom ka ng maraming soft drinks. Kasi meron siyang, kinakarbonate siya. Alam niyo yung parang masakit sa ilong, na pag dumighay ka,
Yun yung pumipigil sa katawan natin para isuka mo siya. Kaya kahit ayaw na talaga ng organ mo, sa totoo lang ayaw na ng organ kasi matamis yun Meron naman siyang, tawag doon, meron pa siyang isang chemical na nandoon nga, yung pag dumigay ka, masakit dito. Yun yung pumipigil para isuka mo lahat ng nainom mong soft drinks. Bruin nyo po yan. Kasi kung wala yun, yung carbohydrate, yung anong tawag yan? Yung parang spark na ganun, hindi, susuka ka talaga dahil sa tamis. Di ba? Ganun po yan. So doon sa refinery, makikita mo, sinasala po doon sa refinery area. May mga dumi, hindi pa pwedeng mahaluan. Grabe po yung mga talukbong, grabe. Naka-ano pa sila, naka-PPE. Puti. Kala ko nga mga doktor Tapos kapag pagpalabas na silang ganun, yung parang pinakang chemist, lalabas, papasok sa panibagong room, kasi puro salamin po yun Tapos, isa-shot nilang ganyan, titikman kung anong lasa na, tapos pag-approve na yun, diretso na po yung isang malaking ganun sa bote. Chok. Tapos ang ingay kasi para siyang release ng train na puro case ng coke nabibingi na ako dun. Nung mga ilang taon na ako, nung 21 yata ako, nung 20 years old. Nire-refine. Ang buhay po natin, mayroon po yung refining stage. Bagamat ligtas na po tayo sa kapahamakan ng impyerno, pero ang purpose po ng preparation, and purpose ng buhay po natin is to refine our character. Freedom lets you focus on becoming more like Jesus. Yun ang katotohanan doon. Yung kalayaan, ginagawa tayong mas kamukha ni Jesus Christ sa pamamagitan ng pag-refine sa ating character. Di ba? Kasi pagka sinabi natin, uy, si Jesus Christ pala yan, ano pala yan? Sabi ng Bible, mapagmahal. Ikaw, nasanay ka o lumaki ka, for example, sa isang pamilyang walang ginawa kundi mag-away, magtalo, magmurahan. Di ba? Nakilala mo si Jesus Christ, nagkaroon ka ng freedom. Yung freedom na yun, gagamitin mo yun to prepare yourself para i-refine yung karakter mo, na maging kamukha ka ni Jesus, na hindi na nagmumurahan, hindi na nagsasakalan, hindi na nagkukurutan sa loob ng bahay, kundi nagmamahal kagaya ni Jesus. Nire-refine po ng preparation ang ating karakter. Ganun po yan. And then pangatlo, sharpening your gifts. Sabihin mo nga sa katabi mo, meron kang kaloob. Yan. Meron yan. Si Ate Donna may gift yan. Kung ako ang tatanungin ninyo, alam ko ang gift ninyong lahat Bilang pastor, hindi pwedeng hindi mo alam ang gift ng bawat isa. Diba? Alam ko, tanungin nyo ako, alam ko ang gift nyo. Meron po sa inyo multi-gifted, meron sa inyo holder of single gift, pero hindi naman po mas higit yun Hindi ko mo yung isa multi-gifted, ikaw isa lang ang gift mo, mas higit na siya. Hindi. Nagiging parehas kayo in the way how you use your gift. Diba? Kung siya nga multi-gifted, ikaw naman isa lang gift mo, isa naman hindi ginagamit yung multi-gift na yun, ikaw yung isang gift mo ginagamit mo para kay Lord, di parehas lang kayo, baka mas lamang ka pa. Diba? Hindi yung sa kung ako multi-gifted, ikaw isa lang, ako mas higit sa'yo, wala pong kahigitan yun. Kung paano mo pinapagamit sa Panginoon. Ngayon, sharpening our gift is necessary. Napakahalaga po niyan. Hindi ko mo may gift ka na, kusa na lang yun lalabas. Hindi ganun yun. Sa Bible po, may mga tinatawag tayong born leader, pero, totoo may born leader, pero hindi lahat ng ipinanganak na leader, agad na naging leader. Diba? Si Jesus Christ, ipinanganak po siya. He was born to become our leader, spiritual leader. He was born to become our spiritual savior. Pero hindi po siya automatically na naging spiritual savior o hindi niya agad na exercise yung gift na yon. Basahin niyo yung Luke chapter 1. Ang sabi doon, lumaki siya at lumago sa kalakas, sa katawan at sa kaalaman. Ibig sabihin may preparation. So, sharpening your gifts, napakahalaga po niyan. We are free to learn, we are free to grow, we are free to serve, and to be equipped. Kagaya po ng mga nagdaang mga tao, mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, hindi po sila nung tawagin si Joshua, hindi naman po agad siya, naging malakas. Kaya dito, nakaranas po sila ng kapayapaan, nakaranas sila ng lakas, yung purpose talagang naranasan nila kasi pinabayaan nila na yung kanilang purpose, yung gifts nila, pinahasa nila. 'Di ba? Sabi nila sa Panginoon, sige Lord, paki-sharpen mo nga yung aking kaalaman, kakayanan. 'Di ba? And then number 3 and the last, yung tinatawag nating purpose is our final goal.
Kanina, preparation. Sa preparation, makikita natin yung strengthening, sharpening, di ba? Dito makikita naman natin yung sa purpose. Yung purpose is our final goal. Yung ating destination. Kaya po tayo nagsiset ng layunin sa buhay po natin. Una, preparation. Tapos purpose. Kasi ulitin po natin, ano ba ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Yun yung layunin. Tanungin ko po kayo, sa loob ng 5 segundo, tanungin mo yung sarili mo, ano bang gusto kong mangyari sa buhay ko? Ako alam ko kung anong gusto kong mangyari sa buhay ko. Diba? Kaya lang, lagi natin tandaan, kung ano man ang gusto mong mangyari sa buhay mo, always include your God, Jesus Christ. Huwag na huwag mawawala sa mga layunin mo, sa preparation mo ang Panginoon. Sa preparation pa lang, sa proseso pa lang ng pagkamit mo ng goal mo, doon sa purpose na yan, kinakailangan nandoon ang Panginoon. Diba? Kasi without God, without Jesus Christ, diba, everything we do, para bang nag-i-strike ka lang sa hangin without the Lord Jesus Christ. Naranasan natin yan many times sa buhay natin. So freedom and preparation exist to what? To fulfill God's plan. Kaya tayo may freedom, kaya tayo may preparation, para ito po ay gawin or i-fulfill yung plano ng Diyos sa atin pong buhay. Bakit po kaya ang tanong ganito? Bakit ang daming mga trouble sa buhay natin? Ang daming mga preparation sa buhay natin. And then, all of a sudden, nararanasan po natin yung kabiguan. Nararanasan nyo yan. You are preparing, you are praying to God na, Lord, tulungan mo po ako. Sa lahat ng plano ko, kasama kita. Pero sa lahat din ng mga preparation na yon at sa mga proseso ng pagkamit natin sa layunin ng buhay natin, nararanasan po natin na parang instead na maging smooth, nagiging troublesome yung bawat situation. Naranasan niyo po yan? Diba? Nagpe-pray ka naman. Diba? Parang feeling mo nagiging faithful ka naman sa Panginoon. Nagbibigay ka, tumutulong ka, you pray. Sometimes pa nga, nagfa-fast, diba? Fasting. Nag-a-attend ka sa lahat ng activities, naroon ka. Pero instead na maging smooth, nagiging parang ang gulo. Diba? Parang lalo akong naguguluhan. Alam niyo po, kung akong tatanungin niyo, isang bagay lang ang aking nakikita dyan. Kapag hindi smooth ang mga paghahanda ko para sa future or para sa personal na goal ko sa buhay ko, hindi siya smooth. Hindi nangangahulugan na hindi agad yun plano ng Diyos. Naalala po ninyo, nung tatawid ng bangka yung mga alagad, o nasa bangka yung mga alagad, tatawid ng kabilang bayan. Pupunta sila ng Gadarin. Bumagyo. Sa gitna ng dagat, di ba? Bumagyo. Ganyan, sa Galilee. O, nung bumabagyo sa Galilee, sino kasama nila sa barko? Sa bangka? Sino kasama? Si Jesus. O, troublesome yung pangyayari na yon. May trouble sila during that time, di ba? Pero ang tanong, paano nagkaka-trouble kung kasama mo si Jesus? O, di ba? Si Meshach, Shadrach, and Abednego, si Daniel, o yung mga survivor ng exile, di ba? Kasama naman nila yung power, yung fourth man in the flame, kasama nila eh. Pero nakasama pa rin nila yun, pero itinapon pa rin sila sa apoy. Si Daniel nagtatapat, nananalangin si Daniel, pero itinapon pa rin siya sa kulungan ng leon. Diba? Tandaan niyo. Si Job, walang kasing righteous sa kanya, sabi ng Panginoon, nung nabubuhay sa mundo. Nung nandoon si Job, at nagtatapat siya sa Panginoon, the more he keep on praising and serving the Lord in many ways, in every ways na alam niyang tamang igawin, pero the more naman na nakikita siya ng Panginoon to put him into the test. Diba? Pansinin niyo mga kapatid, hindi ko mo ikaw ay free, hindi ko mo ikaw ay nagpe-prepared at may purpose. Dito po sa pangatlo natin, hindi nangangahulugan na hindi ka na magsasuffer. Tandaan natin, the more na nagiging prepare ka, the more na meron kang freedom na nararanasan o naranasan sa Panginoon, the more na ikaw ay isasalang ng Panginoon sa mga mas maiinit na parang pugon ng pagsubok sa buhay. Bakit? Sabi nga nung number 2 natin kanina, to refine our character. At ngayon, makikita po natin dito, may purpose kasi. Yung final goal na yan, ano yun? Yung destination natin. Alam nyo ba kung anong pinaka-destiny ng ano? Saan tayo itinadhana ng ating pananampalataya sa Panginoon? Ano yung final destination natin? Saan yun? Sa buhay na walang hanggan. Tingnan nyo ito mga kapatid kapag may plano kang pumunta ng abroad, ako nag-abroad ako naranasan ko, although hindi naman magandang bansa yun, pero
I praise God and I thank God sa country na napuntahan ko that time. Kasi nakatulong yun sa akin para mas i-refine ng Diyos ang karakter ko. Saudi Arabia, sabi ko po sa inyo, isa yan sa bansang kinatatakutan. At kapag nalaman ng mga ina-applyan mo, kagaya ng New Zealand, mga magagandang bansa, pag nalaman na ang previous company mo at previous country mo na pinagtrabahuan ay kagaya ng Kuwait, kagaya ng Saudi Arabia, tanggap ka agad sa kanila. Ang laki ng mga nasa 80% matatanggap yung application mo. Bakit? Kasi ibig sabihin, ikaw ang isang tao, tumagal ka na, tapos mo yung kontrata mo sa bansa na yun, na dumaan ka sa matinding disiplina. Disiplinado ang mga tao sa Saudi. Bawal tumingin sa babae, dukutin mata mo, di ba? Bawal mag-inom, makukulong ka ng 1 buwan habang pinapalo ang puwit mo. Namatayan. Bawat kasalanan ang nakaabang sa'yo dun. Kaya kahit na pangit yung bansang napuntahan ko na yun, kung pangit man sa paningin ng iba, para sa akin, yun ang aking land of promise. Kasi yun talaga nag-refine ng karakter ko. Ang laki ng inambag sa akin ng bansa na yun. So ganito po yan ha. Kahit gaano kaganda yung bansang pupuntahan mo o ano man ang target mong puntahan, yung destinasyon na pupuntahan mo, pansinin niyo po ito, kung mas malayo at mas maganda, di ba? Yung preparation o yung bansa o yung destination na alam mong pupuntahan mo, mas mahigpit po ang preparation niyan. Naniniwala po kayo doon? Kaya yung destination na pupuntahan mo, halimbawa, pupunta ka ng Hong Kong, pupunta ka ng New Zealand, dadaan ka po sa, parang kung tawagin kong refinery stage. Di ba? Immigration, titignan, i-check yung mga papers mo. Tapos yung iba dyan, kapag kayo mga English country pa, meron pa yung IELTS. Di ba? Titignan kung pwede ka makipag-converse sa IELTS kasi, pinakamababa, 15 minutes conversation. Di ba? English, doon sa native English speaking person na sa immigration, mag-i-interview sa'yo. How are you, Donna? Can you tell me about something yourself? Ganyan. Can you tell us more about yourself? Ganyan. Habang nagsasalita ka, titignan niya, siya naman, nagmamarka. Di ba? Jepoy, how you doing? Ganun yun, di ba? So, doon palang sasalain ka na. Pahihirapan ka. Yung pinaka pa dyan, yung kaya mo bang magstay for 3 months, may pera ka ba? O baka mag-TNT ka lang dito. So, meron pa yan show money. Diba? Halimbawa, ang hinihingi, 200,000. For 2 months, for 3 months, kailangan makapagpakita ka sa amin na you are able to stay for 3 months, diba? Without, ang tawag dito, running out of money. Diba? Sabihin, sige, patingin nga kung meron kang 300,000. Ito po. O sige, pwede nga yan. Ganun yun, diba? Bakit? Kasi maganda yung pupuntahan mong lugar eh. Ngayon, alam nyo ba, ang final destination nating mga mananampalataya, langit. Buhay na walang hanggan. Higit pa po yan. Higit pa yan sa pupunta ka ng pinakamagandang bansa. Si Kale gusto niya pumunta sa saan yung Kuya Kale? Sa Switzerland. Kasi daw doon sweet siguro raw ang mga tao. Sa Switzerland. Di ba? Na minsan nagbibiroan kami. Gusto raw niyang mapangasawa ay blondie ang buhok. Kasi taga Switzerland. Ngayon sabi ko sa kanya, pag gusto mo mag-asawa ng Swiss, di ba, ng taga doon, yung preparation yan matindi. Meron ngayon nakakapag-asawa ng ibang lahi ng mga AFAM, pupunta doon sa site na kung tawagin na yan, dating site, dating apps, di ba? Yun very instant yun eh. Meron naman, kaya lang, kung gusto mo talaga, merong preparation mahigpit. Sabi ko sa kanya, una-una, laging kasama ang Panginoon sa pangarap mo. Pangalawa, yung alam mong makakapagpatibay doon sa layunin mo, doon sa destination na pupuntahan mo, yung magpapakamit nun, mag-stick ka doon. Di ba? Kung alam mo na yung pagiging doktor, kung ano man, hindi naman namin siya pinipilit maging doktor, kung hindi kaya ng kaisipan niya, pero halimbawa ganun, mag-stick ka doon. Kung ano yung pangarap mo na susuporta, o ano yung bagay na susuporta sa pangarap mo, doon ka lang. Huwag kang aalis doon. Huwag kang gagaya kay daddy. Ang pangarap ko kasi dati, makapasok ako ng PMA sa Baguio. O kaya lang, hindi ko sinuportahan yung pangarap ko. Ang ginawa ko, sumama ako sa mga taong palungi ang buhay, walang ginawa kundi magdroga, mag-inom. Anong nangyari sa buhay ko? Hindi ko naabot yung pangarap ko na maging sundalo. Bagamat, naging sundalo naman ako ngayon, sundalo ni Kristo. Di ba? Kaya ibig natin sabihin mga kapatid, ganito yan. Yung final destination natin, kasi itong pangatlo, purpose is our final goal. Yung layunin talaga, ano yung layunin natin as a believer? Ito yung ating magiging destination.
kung ano ang ginagawa mo ngayon, kung ano yung nagiging layunin ng buhay mo, yung purpose, yung nakikita sa iyo ngayon, yan ang magiging destination mo. Kung ngayon pa lang sumasama ka na sa mga lasinggero, hindi naman po ako umiinom eh. Hindi naman po ako magiging ganyan ka rin, maniwala ka po sa akin. 'Di ba? Ganyan ako dati. Sabi ko, hindi, pinsan ko yan eh, kaibigan ko yan, ba't itatakwil ko yan? Ay, naging ganun din ako. Kaya nga ang sabi, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Magiging ganun ka talaga. Nasa 80-70% na magiging ganun ka. 'Di ba? Maliban kung talagang ikaw ay matatag na mananampalataya. Kaya dito po sa ating pagtatapos, ang kahalagahan po ng preparation at ng purpose, 'di ba? Unang-una, freedom, kalayaan. Kapag naintindihan natin, I am free, 'di ba? Malaya na ako. God has set me free. And then meron ka na ngayong power para i-exercise yung preparation. At yung preparation na ating ginagawa, paghahanda, samahan mo yan ng pagtingin doon sa layunin. Ulitin ko, lagi pong magkasama yan. Yung preparation, paghahanda, at yung purpose. Magkasama lagi yan. Kung ano yung pinaghahandaan natin, yun yung purpose natin. Bakit ako naghahanda? Bakit ako nagtitraining? Bakit ako nagsaserve sa Panginoon? Kasi ito yung purpose ng buhay ko. Laging magkasama silang dalawa.